Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng ipapasalamat ay ka Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Panginoon natin lahat. Dalangin natin na kung ano man ang pag-aalala natin sa araw na ito ay magsisimula sa maayos na intensyon at isasagawa natin ito sa maayos na intensyon at abutan tayo ng pagtatapos dito sa lupa sa mabuting gawain at ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ipinangakong gantimpala. Ating nabanggit sa nakaraang linggo sa simula ng ating hadith, ito ay payo ng Propeta Muhammad o habili ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, habang siya ay nasa likod ng Propeta Muhammad. At kanyang sinabi, ihfazillah, ang unang payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung salita na ihfazillah, pangalagaan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ibig sabihin natin sa pangalagaan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ingatan mo, alagaan mo ang kanyang karapatan. Huwag mo itong hayaan. Ingatan mo na ikaw ay makasuway sa kanya. Siguraduhin natin na tayo ay sumusunod sa lahat na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa mga nabanggit natin na kailangan natin pangalagaan o i-maintain ay ang sala. Ito ang unang inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. At isa ito sa mga katangian ng mga mananampalataya. Sinabi ng Allah, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Sila yung mga inaalagaan nila ang kanilang mga pagdarasal. At ang point natin dito ay yung 5 beses na obligadong pagdarasal. Isa sa binilin rin na ingatan natin o pangalagaan natin ang ating wudu, ang ating kalinisan. Ang sinabi ng Propeta Muhammad SAW na walang ibang nangangalaga sa kanyang abolusyon, sa kanyang kalinisan, maliban na lamang sa isang mananampalataya. Isa rin sa dapat nating alagaan ay ang ating sumpa o ang pagsabi natin ng wallah. Sabi natin ng wallah, na kung saan isa sa tamang pag-uugali ng isang Muslim ay hindi niya binabanggit ang pangalan ng dakilang Panginoon maliban na lamang sa malaking usapin din. Hindi niya ito babanggitin sa mga mababaw na usapin. Isa ito sa dapat nating pangalagaan. At binanggit rin natin na aalagaan natin ang ating ulo at ano ang lumalabas sa ating dila, ang ating puri, ang pagitan ng ating hita, which is ang ating pribadong parte ng katawan, ang ating puso sa kung ano man ang nararamdaman natin o ano ang ating akida, sa ating utak, ano ang pumapasok na kaalaman, anong pumapasok na opinion sa ating isip. Lahat ito ay mga anggulo o mga bagay na kinakailangan nating ingatan. At lahat ito ay papasok dun sa sinabi nating pangangalaga o paano natin aalagaan ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagitan o paano natin babalansin sa pagitan ng kanyang mga ipinag-uutos at sa kanyang mga ipinagbabawal. At ano ang gantimpala nito, mga brothers? Ano ang gantimpala nito kapag pinangalagaan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ano? Papangalagaan rin tayo. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag binalik niya ang isang bagay, kapag binigay natin o isinuko natin ang isang bagay, ito ay papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 times at minsan sobra-sobra pa. At sinabi natin, kapag pinangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nahati ito sa dalawang pangangalaga. Ano yung binanggit natin? Paano tayo pinapangalagaan ng Allah? Hindi. Ito ay nahati sa dalawa.
aywa, makamundong bagay at saka pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating at saka sa reliyon. Ahsantum. So, mahahati ang pangangalaga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag, ito, ulitin natin, kapag inalagaan natin ang karapatan ng Allah, aalagaan din niya tayo. At ang pangangalaga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay papasok sa dalawang klase. Unang-una ay yung aalagaan niya tayo. Hindi niya tayo hahayaan. Gagabayan niya tayo sa ating mga makamundong pamumuhay. Sa ating makamundong pamumuhay. Ito man ay sa ating katawan, sa ating kalusugan, sa ating kayamanan, sa ating pera, sa ating mga anak. Isa sa halimbawa ng kayamanan, halimbawa, pagka sinubukan tayo o iningatan natin ang ating kayamanan na hindi natin ito nakukuha sa haram na pamamaraan. O hindi natin ito pinapasok sa riba, hindi natin pinapasok ito sa riba, hindi natin ito ninanakaw, halimbawa, sinisigurado natin na sa kasabay ng ating pagkita o paghahanap buhay, iniingatan pa rin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang kabaliktaran nito? Hindi hahayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pera mo ay manakaw. Hindi niya hahayaan na ang pera mo ay, kung hindi man pera, halimbawa sa sakyan mo, hindi ito mababangga. Kung ang kayamanan mo man ay kamelyo o mga tupa, mga kahayupan, hindi niya ito hahayaang mamatay sa natural na dahilan, halimbawa. Kapag ang katawan mo din ay inalagaan mo, hindi mo ito dinadala sa mga haram, aalagaan din niya ang iyong kalusugan. At nakikita natin yan. Nakikita natin yan na maraming tao ngayon na sila ay mayaman, pero makikita natin na sa kabila ng rami ng kayamanan nila, hindi sila inaalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan, mayaman sila, subalit meron silang kapansanan sa kanilang kalusugan. Let's say for example, o ang sasakyan nila ay parating sira. Ang anak nila ay suwail sa kanila. Ang kanilang pananaw sa buhay o ang kanilang katalinuhan ay wala or masama. Naintindihan natin. Kaya nga sinabi ng mga salaf, innila asillah. Sabi niya, paano ko nalalaman na ako ay may kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala? Nakikita ko ito sa pag-uugali ng aking kabayo o aking sinasakyan at saka sa pag-uugali ng aking alipin. Kapag kapangat ang ugali ng mga anak ko halimbawa o ng aking asawa halimbawa, ng aking alipin sa dati halimbawa, kahit doon sa pag-uugali ng kanyang sinasakyan, nakikita niya kapag ito ang galaw nito, ang pakikitungo nito ay pangit sa akin, sinabi ng salaf na ito ay dahil sa kasalanan ko kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay sa ating reliyon. At ito ang pinakamahalaga. وَقَدْ يَحْفَظُ اللَّهُ الْعَبْدَ بِالصَّلَاحِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي ذُرِّيَّتِهِ. Okay, bago pala tayo doon sa reliyon. At minsan, ang pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit natin ito, ulitin natin para hindi natin makalimutan lahat, na minsan kahit hindi sa iyo ang pangangalaga, hindi binigay sa iyo ang biyaya na maalagaan ka o maprotektahan ka sa maraming kasamaan. Pero ito pa rin ay mananatili sa ating mga anak, sa mga iiwanan nating anak. Ano ang dalil natin? Sinabi natin yung sa kwento ni Propeta Musa alayhi salam, na sinabi niya doon kung bakit niya binigyan ng kayamanan o ng maraming kayamanan yung dalawang bata. Ano sabi niya? Wa kana abuhuma salihah. Sila yung nakatanggap ng biyaya dahil ang kanilang mga magulang ay mabuti. Sila ay mga payus. Kaya tayo, sa ating sarili, subukan natin o sikapin natin na tayo ay maging mabuting Muslim. Nang sa ganun, hindi man natin makuha, ito ay makukuha ng ating mga anak. Makuha ng ating mga anak. At ganoon din sa mga ating asawa. Ganoon din sa ating mga asawa. At pangalawa, na pangangalaga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa ating reliyon at sa ating iman. At isa sa mga naiulat na kapag dumating ang malakal maut sa isang mananampalataya, ipapaamoy or aamuyin ng mga anghel ang ating ulo. Kapag naamoy ng anghel sa ating ulo ang Quran, at ganoon din sa ating puso, naamoy ang pag-aayuno, at sa ating mga paa naamoy ang qiyamul layl, ang sasabihin ng malakal maut,
siya ay kanyang inalagaan ng kanyang sarili sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya siya rin ay pangangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Okay. At minsan, ang pangangalaga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi sa pagbibigay. So sinasabi, ang binabanggit natin kanina ay yung binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Let's say for example, binigyan ka ng kayamanan, binigyan ka ng maayos na anak, binigyan ka ng kayamanan, binigyan ka ng maayos na, o binigyan ka ng pagkakataon na makapagsamba ka, binigyan ka ng pagkakataon na makapag-aral ka ng Islam. Isa ito sa mga pangangalaga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dapat rin nating tandaan, mga brothers, dapat rin nating tandaan na doon sa pagtanggal ng isang bagay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito rin ay pangangalaga sa atin. At napakaganda ng binanggit dito ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sabi niya na ang isang mananampalataya, okay? Focus tayo dito ha. Sabi niya, ang isang mananampalataya, minsan siya ay magnanais na siya ay magkaroon ng katungkulan. Siya rin ay magkaroon ng business o hanap buhay. At ito ay titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin ng Allah sa mga anghel, isrufuhu anhu, tanggalin mo sa kanya. Yung pagpupursige niya na makahanap ng hanap buhay at yung pagpupursige niya na makahanap halimbawa ng katungkulan, mataas sa pinag-aralan, maraming asawa, maraming anak, maraming responsibilidad, maraming zakat, at maraming nag-asam sa atin yan. Ako talaga kapag gusto kong yumaman para makapagbigay ako ng zakat. O gusto kong makapag-aral ng mataas sa pinag-aralan para makapagdaawa pa ako. Ano ang sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel? Ilayo niyo sa kanya yan. Huwag niyo ibigay sa kanya yan. Bakit? فَإِنِّي إِنْ يَسَّرْتُ لَهُ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kapag ito ay pinadali ko sa kanya, regardless ng ibibigay, hinihiling ng mananampalataya, dahil kapag ito ay pinadali ko sa kanya, adkhaltuhun nar. Ito yung magiging dahilan niya ng pagpasok niya sa impyerno. At maraming nangyari ganyan. Inaasam natin halimbawa na gusto kong yumaman. Para kapag naging mayaman ako, lahat ng mga mahihirap sa aking paligid ay aking tutulungan. Yes, minsan tutulungan niya. Minsan nung naging mayaman na siya, nagbago na siya. Hindi niya na natutulungan lahat. At minsan matutulungan niya, kaso nga ng ano naman nasisira sa kanya? Papasukan siya ng pagmamalaki, papasukan siya ng pagpapakita ng tao, papasukan siya ng nifaq, papasukan siya ng bida. Na yun ang dahilan niya ng pagpasok niya saan? Sa impyerno. فيظل يتطير يقول سبقني فلان دهاني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل. At ngayon ang mangyayari sa isang mananampalataya na dapat nating iwasan, ano sasabihin niya? Naunahan ako ni ganito sa hanap buhay. Naunahan ako ni ganito sa pagiging mayaman. Naunahan ako ni ganito sa pag-aasawa ng higit sa isa halimbawa. Naunahan ako ni ganito sa kanyang mga anak. At naunahan ako ni ganito sa ganitong pag-aaral halimbawa. Pero wama huwa illa bifadlillah. Lagi natin tatandaan na ito ay nasa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala at meron siya mga bagay na hindi binibigay sa atin sa dahilan na siya ang lubos na nakakaalam. Sa dahilan na siya ang lubos na nakakaalam. At nabanggit sa hadith, yaqulu Allah azza wa jal, inna min ibadi man la yasluhu imanahu illa bil faqr, sabi niya. Na may katotohanan, sinabi ng Allah sa hadith al-Qudsi. Katotohanan, ako ay may mga alipin na hindi siya magiging mananampalataya unless na siya ay mahirap. Wa in basattu alayhi afsadahu dhalik. At kapag tinanggal ko sa kanya ang pagiging mahirap, siya ay magiging talunan. At meron din ako mga alipin na hindi siya magiging mananampalataya unless na siya ay mayaman. Walau afqartuhu la afsadahu dhalik. At kapag siya ay ginawa kong mahirap, ito ang ikakasira niya. Maaring mahina siya sa sabar, halimbawa. Pero kapag may pera siya, marami siyang kabutihan na ihahandog para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanahu illa fi as-sihha. At meron din ako mga alipin na hindi sila magiging mananampalataya unless na sila ay healthy, malusog. At kapag binigyan ko siya ng sakit, hindi niya ito kakayanin. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanahu illa as-saqam wa law ashahtu la afsadahu dhalik, vice versa. Wa inna min ibadi man yatlubu baban min al-ibadah fa akuffu an dhalik likay la yadkhiluhu al-ujub. Inni udabbiru ibadi bi'ilmi bima
qulubihim inni alimun khabir. At marami ring sa aking mga, ito yung pinaka buod ng ating mga binanggit. At meron din akong mga alipin na sila ay nag-aasam ng pintuan ng pagsamba at ito ay isasarado ko para sa kanila. Likay la yu'jibuhul ujub, upang siya ay hindi pasukan ng pagmamalaki at manatili siya doon sa pag-aasam niya ng kabutihan. Alhamdulillah. Manatili siya doon sa pag-aasam niya ng kabutihan. Mas mainam yon. Mas gagantimpalaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bakit isinasarado sa atin minsan ang pintuan ng isang pagsamba? Para hindi tayo mahumaling sa ating sarili, pasukan tayo ng pagmamalaki, pasukan tayo ng pagpapakitang tao, na yun ang maikakasira ng kabuuan ng ating iman. Ang pinaka-point dito, sinabi ng Allah, inni udabbiru ibadi bi'ilmi, bima fi qulubihim. Tunay na si Allah ang nangangasiwa. Si Allah ang masusunod. Si Allah ang nagkokontrol. Si Allah ang nagdidesisyon sa aking mga alipin sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaalaman at sa hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, inni alimun khabir. Katotohanan ang Allah ang lubos na nakakaalam, ang lubos na nakakabatid. Ihfadullah tajidhu tujahak. Malinaw mga brothers? Malinaw? At shahid? Okay. Pangalawa, ito yung una. Ihfadullah tajidhu tujahak. Ihfadullah tajidhu tujahak. Okay. At sinabi natin na dalawang klase ang alin? Ang pakikisama o presensya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang presensya, kung hindi nyo nasulat, isulat nyo, kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya sa kanyang pangangalaga, sa kanyang rahma, sa kanyang patnubay, sa kanyang gabay. So ito yung specificong pakikisama sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay hindi niya ibibigay unless sa mga mananampalataya lamang. Kung paano naging kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kagaya ng kung paano sinamahan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Musa at saka si Propeta Musa kasama si Harun at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Yung sinabi nilang la tahzan innallaha ma'ana, wag kang matakot, ang Allah ay kasama natin. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang inaakala mo sa dalawa na ang pangatlo nila ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung sinasabi nating espesipikong presensya o pakikisama ng Allah sa kanyang alipin na may kasamang alin, gabay, pagpuprotekta, awa, etc. Isa ito. Mayroong pangalawang pakikisama ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin at ito yung sa lahat ng kanyang nilikha. Papasok dito ang hindi mananampalataya, papasok dito ang hayop, papasok dito ang halaman at mga Muslim. At ang ibig sabihin naman dito ng kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang mga alipin ay kasama niya ito sa kanyang kaalaman o sa mga nilikha, kasama niya ang kanyang mga nilikha sa kanyang kaalaman, sa kanyang paningin, sa kanyang pandinig, na ito ay babala sa lahat, kasama pati sa mga mga nakakagawa ng kasalanan, na sila pa rin ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? Malinaw ang pagkakaiba? Okay. At sinabi natin dito na ang kahalagahan, isa pa sa mga payo ng Propeta Muhammad sallam, pagkatapos ay yung kilalanin mo Allah subhanahu wa ta'ala. So tapos na tayo dun sa first advice. Pinapangalagaan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Second advice o payo ng Propeta Muhammad sallam ay alin? Kilalanin mo Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon na ikaw ay sagana, hindi kanya kakalimutan sa panahon na ikaw ay gipit. Payo sa atin ng Propeta sallam at magandang ipayo natin sa ating mga anak, sa ating mga asawa, lalo na tayo mga lalaki na kung saan sinisigurado natin ang pamumuhay ng mga ating anak o ating mga iiwanan ay parati magaang. As long na buhay pa tayo, alhamdulillah, yung mga magulang, sinisigurado ng ating mga magulang na hindi mahihirapan ang kanilang mga anak. Kaya hindi natin sinasabing kailangan mong pahirapan ang iyong mga anak o ang iyong mga asawa, pero once na nasigurado natin or nagawa natin yung means para mapagaang sa kanilang pamumuhay, i-advise natin to sa kanila. Sabihin natin na alalahanin pa rin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pag-alala natin, pagpapasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon na tayo ay nasa masagana,
Ito ay gagawin natin para hindi tayo kalimutan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon na tayo ay gipit. At sinabi natin na tuwing nananalangin ang isang mananampalataya at itataas niya ang kanyang kamay, sa panahon na siya ay gipit, ito ay papakinggan ng mga anghel. At sasabihin ng mga anghel, Sawtun masmu'. Ang boses ng tao na ito ay pamilyar. Bakit? Paano naging pamilyar? Ito ay naging pamilyar dahil kahit doon sa panahon na siya ay masagana, wala siyang problema, siya ay nananalangin, hindi naputol. Subalit kapag nananalangin lang tayo, kapag tayo ay gipit, anong sasabihin ng mga anghel? Ang boses na yan ay hindi namin kilala. Hindi pamilyar yung boses na yan. Huwag niyong pakinggan. Huwag kayong mamagitan, kumbaga, sa salitang Tagalog. Kaya isa sa mga dahilan para pakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating panalangin sa panahon na tayo ay gipit, yung parati nating pagsamba. Regardless kung tayo ay nahihirapan o tayo ay pinapaliguan ng biyaya. Isang halimbawa na binigay natin dito ay alin? Yung kwento ng dalawang tao. Unang-una si Propeta Yunus alayhis salam. Ano ang naging dahilan kung bakit siya nilikha? Paano siya iniligtas mula doon sa tiyan ng balyena? Falawla kana minal musabbihin. Kung hindi lang siya parati o hindi siya nabilang doon sa mga taong parati nagsasabi na subhanallah. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Falabita fi batnihi ila yawmi yub'athun. Katotohanan siya ay mananatili sa tiyan ng balyena na yun hanggang sa araw ng paghukom. Pero dahil siya ay nagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay parati niyang inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala kahit hindi siya gipit, niligtas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Baliktad nito ay si Firaun. Anong sinabi ni Firaun nung nakita niya ng kamatayan sa harap niya? Sinabi niya na, oh Allah, nakita niya na yung kung kailan siya sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya na ako ay nananampalataya na. Kaso ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Sabi niya, Al-ana, ngayon ka pa maniniwala, nung panahong masagana ka, at ikaw yung hari, ikaw yung pinakamalakas. Ang sinasabi mo, ikaw ang pinakakataas-taasan ng Panginoon. Kaya hindi yun nakatulong sa kanya sa pananalangin niya nung siya ay gipit. So ngayon, yun yung pinaliwanag natin sa nakaraang linggo. Ngayon, itutuloy natin ito inshallah matapos natin tong hadith sa araw na ito. May tanong bago tayo magpatuloy? May tanong? O malinaw naman lahat? Okay. So dito na tayo ngayon sa wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fas'al billah. Ibigay ko sa inyo sa English para matuwa naman kayo. Okay? When you have to ask Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung susunod na payo na sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ikaw na mananampalataya, kapag ikaw ay may hihilingin, ikaw ay may pangangailangan, kanino natin to hihilingin? Ito ay hihilingin natin idudua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Amara bi ifrad Allah azza wa jal bis su'ali wa naha an ghayrihi. Ito ay malinaw na utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung ikaw ay hihiling lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at ipinagbabawal niya dito na ikaw ay manalangin sa iba liban sa kanya. At sinabi natin ang dalil dito ay iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. O Allah, ikaw lamang ang aming sasambahin. O Allah, ikaw lamang ang aming hihingian ng tulong. At dahil ang paghiling o ang dua o pananalangin, ito ay ibada. Katulad na banggit, kahit na wallahu a'lam kung strong hadith ba siya, pero sinabi ad-du'a huwal ibada. Ad-du'a huwal ibada. Ang dua, siya ang pagsamba. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. At sinabi ng inyong Rabb, manalangin kayo kay Allah, papakinggan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naiulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man la yas'alillaha yaghdabu alayhi. Kung sino man ang hindi nananalangin kay Allah, magagalit at ang puot ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapasa kanya. At sa ibang hadith, la yas'alu ahadukum rabbah hajatahu kullaha hatta yas'aluhu shis'a ni'lihi.
Hushi ni'lihi, shis'a ni'lihi idan qata. Kayo ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hilingin nyo kay Allah ang inyong pangangailangan kahit na ito ay maging sintas ng inyong sapatos kapag kaya ito ay naputol. Kahit sa maliit na bagay, turuan natin ang ating sarili na hilingin ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. At naiulat rin ng Propeta Muhammad SAW sa last third ng gabi. Ano sasabihin ng Allah? Hal min da'in fa astajibu lah? Meron bang mananalangin sa mga pagkakataon na ito para pakinggan ko? Hal min sa'ilin fa a'tiyah? Meron bang humihingi para ito ay bigyan ko? At meron rin bang hihiling ng kapatawaran para siya ay aking patawarin? Okay. Wa'alam anna su'al Allah Ta'ala duna khalqihi huwa al-muta'ayyan. Ang pinaka-point natin dito mga brothers ay kapag may kailangan tayo, ito ay hihilingin lamang natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ang paghiling ng isang tao, okay? Medyo focus tayo dito ha. Dahil ang ugali na paghiling, ito ay pagpapakumbaba. Sa salitang Tagalog, ito ay pagpapaalipin. Sa paghingi natin, doon lang muna, regardless kung sino tayo, kung kanino natin kinukuha ang isang bagay. Kay Allah subhanahu wa ta'ala o sa mga nilikha niya. Yung paghiling, yung sual, yung pagtatanong natin, o paghingi natin ng tulong, ito ay pagpapakumbaba at pagsuko at pag-aalipin sa ating sarili. Kaya, kanino lamang tayo nararapat maging alipin at sumuko? Yun ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول. Pangalawa, sa pagpapaalipin ng ating sarili, ito ay pagkilala o pag-acknowledge natin sa kakayanan ng taong hinihilingan natin. O hindi man tao o dun sa kung kanino man tayo humihiling. Okay? Ilagay nyo, siguro maaari nyo isulat ano ang paghiling, ano ang paghingi, halimbawa, ano ang paghingi. Number 1, ito ay pagpapaalipin, ito ay pagsuko at pagpapakumbaba. Kumbaga, isulat nyo para mamaya magkakaroon ng sense kung bakit sinasabi natin na kinakailangan nating kay Allah humihiling. Okay na, isulat nyo na ano ang paghingi o ano ang paghiling. Una, ito ay pagpapakumbaba, pagpapaalipin, pagsuko sa kung sino man ang ating hinihina. Pangalawa, ito ay pag-amin. Ito ay pag-amin natin sa kakayanan, sa lakas, sa abilidad, at sa kapangyarihan ng hinihilingan natin o hinihingian natin. Pag-amin sa kakayanan, sa kapangyarihan at sa abilidad ng taong o sa hinihingian natin. General muna, wag muna kay Allah or dun sa alipin, halimbawa. Okay? At kung titignan natin itong dalawang bagay na binanggit natin, ngayon, sagutin nyo ako. Meron tayong karapatan na humiling sa iba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala? Meron o wala? Meron o wala? Okay. Medyo ano pa. Sige, mamaya ko kayo tatanungin ulit. Sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, Allahumma kama sunta wajhi anis sujuda li ghayrik, fasunhu anil mas'alati li ghayrik. Sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, isa to sa napakagandang dua. O Allah, kung papaano ko inilayo ang aking muka sa pagsujud maliban sa iyo, ilayo mo rin ang aking muka sa paghingi ko maliban sa iyo. Wala yaqdiru ala kashfi ad-dhurri wa jalbu an-naf'i siwa. At walang ibang makakapagbigay ng pinsala o ng pagsubok at wala rin makakapagbigay ng kabutihan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Second point.
Second point mga brothers, isulat nyo. Ano ang pagkakaiba ng paghiling natin ng tulong kay Allah at paghingi natin ng tulong sa nilikha? Sulat nyo, ano ang pagkakaiba? Ano ang pagkakaiba ng paghiling natin ng tulong sa Allah at sa tao? At pagkatapos, paghiling sa tao, halimbawa, paghingi ng tulong sa tao. Unang-una, ang Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal niya ang taong humihiling sa kanya. At nagagalit siya sa taong hindi humihiling sa kanya. Ang Allah ay natutuwa, minamahal niya ang taong humihiling sa kanya. At nagagalit sa hindi humihiling sa kanya. Okay? Pangalawa, hindi nababawasan ang kaarian ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagtugon. O hindi nababawasan kung ano ang tulong na ibinibigay ng Allah. Halimbawa, ganon. Hindi nababawasan. Okay? Samantalang sa taong nilikha, at tayo, halimbawa, pagkaparati tayong hinihingian ng tulong, ano ang nararamdaman natin, mga brothers? Nabubwisit tayo, di ba? Kapag parati tayo ang inuutangan, kapag tayo ang parating inuutusan, paabot ng kape, or pakihugasan to, bro, pakibukas na, bro, pakihatid ako doon. Somehow, maganda siguro nung una, tatlo, pangalawa, pero nung pang-apat na, medyo nakakapagsalita na tayo ng pangit. Tama ko, hindi? Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, the more na siya ang hinihingian natin ng tulong, mas minamahal tayo. Okay? Pangalawa, na pagkakaiba natin, na kung sa araw na ito o sa buwan na ito, kinaya natin magpautang, darating sa punto na kakapusin tayo. At nauubos ang ating kayamanan, nauubos ang ating lakas, nauubos ang ating tulong na ihahandog. Samantala kay Allah subhanahu wa ta'ala, la yanqus min mulkihi shay. Hindi nauubos ang kanyang kaharian. Hindi nauubos ang kanyang kaharian. ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك. Kaya sinabi ni Wahab ibn Munabbah, nung may isang lalaki na pumupunta sa mga hari upang humingi, wayhak ta'ti man yughlaq anka albab wa yuthiru laka faqrah wa yuwari anka ghinah wa ta'mal man yaftah laka babuhu binasf al-layl wa nisf an-nahar wa yuzhir laka ghinah wa yaqul ud'uni astajib lak. Sinabi ni Wahab ni Munabbah, pakinggan niyo ha, maganda to. Sa isang lalaki na parating humihiling sa mga hari, sinabi niya, hindi ka ba nahihiya? Wayhak, kumbaga, ito ay ginagamit kapag gusto mong pagalitan ng isang tao. Wayhak, sabi niya. Pupunta ka sa isang hari, sa tao, sabi niya, na parating niyang sinasarado sa iyong muka ang kanyang pintuan. At kapag humihiling ka sa kanya, pinapakita niya sa iyo kung kaano kahirap. Katulad to sa mga tao ngayon. 'Di ba kapag inutangan tayo, halimbawa, although meron tayo minsan, pero sabihin natin or ang rebat natin o ang counter attack natin alin? Bro, meron kasi akong ano ngayon meron pa kasi akong mga utang na kailangan bayaran eh. Bro, medyo kinapos ako ngayon eh. Kita natin? وَيُظْهِرْ لَكَ فَقْرَهُ وَيُوَارِ عَنْكَ غِنَاهُ. At kanyang itinatago kung ano ang biyaya na meron siya. Na samantalang merong Panginoon. Na kung saan sa kalagitnaan ng gabi at kalagitnaan ng umaga, binubuksan niya ang kanyang pintuan para sa iyo at ipinapakita niya sa iyo kung kaano kadakila ang Panginoon at sinasabi pa sa iyo, sinong mananalangin sa akin upang siya ay aking pakinggan. Lihada
لهذا المعنى عقوبة من أكثر المساءلة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس على وجهه فزعة لحم والأصل في المسألة التحريم. Kaya nga, mga brothers, ang isa sa mga paparusahan sa araw ng paghuhukom ay sino? Ay yung tao na sinanay niya ang kanyang sarili. Parati siyang humihiling o humihingi ng tulong sa mga tao. At ano ang parusa sa kanya? Babangon siya sa araw ng paghuhukom na walang laman o walang balat ang kanyang muka. Walang balat ang kanyang muka. Kaya pala totoo yung sabi ng mga Pilipino, no? Ang kapal naman ng mukha mo. Ibig sabihin, somehow, nagets ko yung salita ng mga matatanda sa atin o yung mga salita ng mga Pilipino sa atin. Kasi yun ang parusa sa araw ng paghukom sa taong parating humihiling sa mga tao. Walang balat ang kanyang muka. Kaya nga sa Islam, ang orihinal na hatol sa paghingiling o paghingi ng tulong, alam niyo kung ano mga brothers? Ito ay haram. Ito ay haram. Kailan lang ito nagiging halal? Kapag may pangangailangan talaga. Na umabot tayo sa pagkakataon ngayon na ang mga tao humihingi ng tulong o humihingi ng pera para sa kanyang luho, para sa mga bagay na pangsobra lang, hindi niya talaga pangangailangan. Uulitin natin. Al-aslu, ang orihinal na hatol sa paghingi, ito ay haram. Kailan lang natatanggal ang haram? Kailan lang natatanggal ang haram? Kapag meron talagang rason o may pangangailangan talaga. Katulad ito ng haram ang pagkain ng baboy, pero kapag ikaw ay mamamatay na at kinailangan mo ng kumain, pwede kang kumain. At ganoon rin sa pag-inom ng alak. Kapag ikaw ay mamamatay na talaga at may reason na at may pangangailangan na kapag hindi mo ininom itong alak na ito ay ikaw ay mamamatay, pinapahintulot at kang uminom. Katulad ito sa paghiling natin sa tao. Tulad ito ng paghiling sa tao. وهذا تحقيق معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. At ang isa sa ito ang ibig sabihin ng la hawla wala quwwata illa billah. Walang pagbabago sa buhay ng isang mananampalataya o ng isang alipin at walang lakas maliban na lamang na ito ay pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kanzum min kunuzil jannah, isa ito sa mga magbibigay sa atin ng gantimpala sa araw ng paghuhukom. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi, Ya ibadi, o aking mga alipin, law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qama ala sa'idin wahid. O aking mga alipin, kung magsasama-sama kayo, simula na naunang tao sa inyo hanggang sa huling tao sa inyo, isama mo pa mga engkanto sa inyo at kayo ay magpatong-patong para bigyan ng kabutihan ng isang tao kayo ay magpatong-patong at kayo ay bibigyan ko lahat ng kabutihan, sabi ng Allah, hindi ito makakabawas sa aking kaharian. Ito ay hindi makakabawas sa aking kaharian. Kaya ngayon, mga kapatid ko sa Islam, ano ang audacity natin? Ano ang lakas ng loob natin na sa tuwing tayo ay may pangangailangan, ang una nating tatakbuhan ay ang nilikha. Kahit pagkatapos natin ipaliwanag ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang lakas ng loob natin na sa tuwing meron tayong gustong ilayong kasamaan at meron tayong kabutihan sa ating sarili, una tayong pupunta sa taong mahina na limitado ang kanyang kakayahan. At sinabi ni كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز سنولتنا الحسن كي عمر بن عبد العزيز تستعين بغير الله لا تستعين بغير الله وكان هيهلين ننطول مليبا كي الله فيكن الله إليه ومن كلام بعض السلف يا ربي عجبت لمن يعرف كيف يرجو غيره. أوكي حسن بعض السلف. At mayroong isang kwento dito, isa sa mga salaf na siya ay naging gipit ng pamumuhay. Siya ay naging gipit. At ang tao na to ay gipit siya sa kanyang pamumuhay. At naisip niya na humingi ng tulong
humingi ng tulong sa kanyang mga kapatid, okay? At nanaginip siya, hindi pa siya nakakahingi ng tulong sa mga kapatid niya. Nanaginip siya nung araw na yun. At sinabi sa kanya, ayuhsanu bil hurril murid, idha wajada inda Allahi ma yurid, an yamina qalbuhu ila al-abid. May nagsabi sa kanya doon na, tama ba ng isang taong malaya, isang taong alipin halimbawa, na may pangangailangan siya, na siya ay sigurado na kung ano yung hinihiling niya ay na kay Allah subhanahu wa ta'ala, na magkakaroon ang kanyang puso o mapupunta ang kanyang puso na humiling sa mga alipin lang rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung gumising sa kanya mula sa kanyang tulog at bigla siya nakaramdam sa puso niya, ng kagaangan. Kasi nalaman niya ang kahalagahan o binuhay niya ang kanyang puso sa sa pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga brothers, sa tuwing tayo ay may pangangailangan, at ito napakaganda. Dahil kapag kasinanay mo ang iyong sarili na sa tuwing ikaw may pangangailangan, ikaw ay wag muna pangangailangan, ikaw ay may expectation muna. At sinanay mo ang sarili mo na ito ay kinukuha natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo kung ano ang magandang idudulot niya sa buhay natin? Isa ito sa mga na-realize, lalo na isa sa mga na-realize ko recently, lalo na kapag dumadami ang pakikitungo natin sa mga tao. At medyo nakakalimutan natin ang presensya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa puso natin, mababa ang ating iman. Na kung saan nag-i-expect ka sa mga tao na ganito ang gagawin sa'yo. Nag-i-expect ka sa mga tao na ganito ang ilalayong kasamaan mula sa'yo. So, darating sa punto na madidisappoint tayo lalo na kapag naparami ang pakikitungo natin sa tao. Halimbawa, sa mga kaibigan natin, sa mga kapatid natin, sa ating mga asawa, sa ating mga anak. Nandun tayo sa punto na kung saan ang magbibigay lamang sa atin o ang tumatatak sa ating isipan ay ang magbibigay sa akin ng almusal ngayon, halimbawa yung asawa ko. At ang maglilinis ng plato ko ay yung anak ko, halimbawa. Ang maglilinis ng bahay ko ay yung aking asawa, halimbawa. Lahat yan may mga expectation tayo. Kaya darating sa punto na hindi nila maibibigay kung ano yung hinihiling natin. Yung kasiyahan na gusto natin, halimbawa sa pang-araw-araw natin, hindi nila mabibigay. At giving dahil, bakit? Mahihina ang mga tao. Kaya kapag kasinanay natin ang ating sarili na anumang kabutihan ay walang makakapagbigay nito kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala, at anuman ang kasamaan na ibibigay sa atin ng Allah, may experience natin, ito ay walang magbibigay kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mangyayari sa atin? Magiging mas panatag ang ating puso. Hindi tayo magiging disappointed halimbawa. Kaya nga sinabi ang scholar, wallahu ta'ala alam kung si Ibn Taymiyyah o si Ibn al-Qayyim, al-arifu billah la yutalib wa la yu'atib. Kung sino yung tunay na kilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya sa kanyang sarili na walang kabutihan na makukuha niya unless na ito ay galing kay Allah, at walang kasamaan na ilalayo sa kanya o ibibigay sa kanya unless na ito galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo na sabi? Ang tunay na may kilala kay Allah, nakakakilala kay Allah subhanahu wa ta'ala, la yutalib, hindi siya magiging gahaman sa tulong ng mga tao. Hindi siya parating hihiling sa tao. Wala yu'atib. At hindi siya magiging hindi niya ikakagalit kung sino man ang pigilan siya sa isang bagay. Dahil alam niya, ang Allah na rin na magbibigay na yan. Malinaw? Halimbawa, hindi ka yung ine-expect mo, halimbawa si Manong Dale ngayon, parati siya nagbibigay ng pandesal sa akin. Isang linggo halimbawa hindi niya ako binigyan. Halimbawa lang. For sure, ang normal na tao magtatampo. Ano kayang problema nito ni Manong Dale? Palibhasa kasi bike ng bike. Kaya napagod, hindi tuloy ako nabigyan ng ano. Ngayon, na-disappoint ako. Pero kapag ang isang Muslim halimbawa, alam niya na ang Allah na ginawang means si Manong Dale o si Bro Abdullah Raya, si Abu Yusuf, at the end, yung pandesal na ibigay sa akin na biyaya nung araw na yun ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. At kapag hindi ako binigyan ni Abu Yusuf ng pandesal, halimbawa, o ng asawa natin, hindi na ibigay sa atin yung hinihiling natin, alam natin na Allah rin ang nagpigil nun. Malinaw? Kaya yun
sa atin ng isang ng pinag-aaralan natin ngayon, na yun ang kagandahan kapag sa tuwing ikaw ay may pangangailangan, ang unang takbuhan natin ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos, sinabi dito na saglit, ano bang left niyan? Yes. Panghuling payo dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi shay' lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al-aqlam wa juffat as-suhuf. Ngayon mga brothers, ang huling payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abdullah ibn Abbas at sa atin ngayon, tatandaan mo na kahit magsama-sama ang buong nasyon, ang buong lipunan, ang kanilang ang mga tao at saka mga engkanto, pagsamahin mo na, hindi lang ang ano dito ha, hindi lang mga tao ha, isamang pa mga engkanto na mga malalakas, hindi mo nakikita, na sila ay magbigay ng kabutihan sa iyo. Wala silang mabibigay o madudulot na kabutihan sa iyo o benefits unless na ito ay pinahintulutan para sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kahit sila rin ay magsama-sama para pinsalain ka, hindi ka nila mapipinsala unless na ito ay isinulat sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katotohanan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Katotohanan, ang panulat ay natuyo na, o ang mga panulat ay naitaas na sa pagsusulat, at ang ink o ang tinta ay natuyo na sa mga pahina. Ito yung huling payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abdullah ibn Abbas sa pagkakataon na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir." Walang bagay na pangyayari dito sa lupa at sa inyong mga sarili unless na ito ay naisulat na sa kitab, sa Lawhil Mahfuz, bago pa tayo nilikha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Katotohanan, ito ay madali lang para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito yung pinaka magpapaiksi ng lahat ng ipinayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga ito yung pinaka point natin, isa sa mga pinaka point natin. Okay, ومن حديث عبد الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان. Sabi niya, katotohanan, sa lahat ng bagay ito ay may pundasyon o meron itong katotohanan. At ang katotohanan ng pananampalataya natin ay alin? Hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'u wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibak. Na anuman ang ating matamasa, ito ay dito ay hindi tayo makakaligtas, at anuman ang ating makaligtaan dito sa lupa, never itong dapat na mapunta sa atin. Ito ay paniniwala sa qadar na kung ano man ibigay sa atin ng Allah, ito ay mapupunta sa atin. Katulad ng kamatayan. Kahit anong takbo natin, ano ang pagpapalakas natin sa ating sarili, pag-inom natin ng vitamins, pagpapahinga natin ng maayos, kung ang qadar natin ay darating, ito ay darating sa atin. At kapag may mga bagay tayo nakaligtaan, ito man ay kabutihan, ito man ay magandang trabaho, maayos na asawa, lagi nating tatandaan na ito ay nakaligtaan natin o na-bypass tayo nito dahil ito ay hindi rin talaga mapapasa atin. Yun ang tunay na pananampalataya ng isang Muslim. Yun ang tunay na pananampalataya ng isang Muslim. At sinabi, ito, dagdag ito mga brothers ha, ito, wa'alam, okay. At kapag katapos nating malaman ang qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay pa? May oras pa ba? O may gagawin? 5 minutes. Subhanallah, hindi natin nata matatapos ha. At sinabi dito na ang pagpapasensya, ito ay may gantimpala. At sa lahat ng pagpapahirap, ito ay may pagpapagaang.
pahabol na advice. Isa ito sa mga na-narrate na katapos ng mga pagsubok na ibinigay sa atin at merong mga pagkakataon na hindi tayo matutuwa, inutusan tayo na tayo ay magpasensya dahil may gantimpala sa likod ng ating pagtiyatiyaga. At lagi nating tatandaan na sa likod ng kahirapan o sa likod ng mga mahirap dito sa lupa o pagsubok, ito ay may kagaangan. Ito ay may kagaangan. Inshallah, siguro ituloy natin next week. Ah, ah, siguro gawin na lang natin introduction itong susunod. Wallahu ta'ala alam. Okay. May tanong? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.